Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Hello mga kanutrisyon! Miyerkules na naman ang hapon at hayaan nyo kaming batiin kayong lahat ng isang masaya at napakasustansyang Miyerkules. Lahat po ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health dito po sa Taguig City. Noong nakaraang linggo, sinimulan natin ang talakayan tungkol sa Breastfeeding Month, hindi po ba? Kasi ngayon buong Agosto ay Breastfeeding Month. Ngayong hapon na ito, connected pa rin ang ating topic sa Breastfeeding Month na sineselebrate natin ngayon. Gusto kasi natin na mas dumami pa ang bilang ng mga nagpapasusong ina dito sa Pilipinas dahil kapag ang bata ay breastfed, mas nagiging malusog sila. Bibisitahin natin ang ating Nutriskwela Community Radio Station sa Isabela City, sa lalawigan ng Basilan para kumustahin ang ating mga kababayan doon. May hatid pa ring balita ang ating One Nutrition Reporter sa mga kaganapan sa ating nutrition community nitong nagdaang linggo. At mukhang masarap na naman ang hinanda sa atin ang ating Recipe Queen para sa abot kaya at madaling lutuin na maihain natin sa ating pamilya. Naku, ano kaya ito? Siyempre, may Nutri-Trivia pa rin po tayo para naman sa inyong dagdag kaalaman na pwede nyong i-share sa inyong mga kapamilya, kamag-anak at kaibigan. Kaya naman, relax lang kayo mga kanutrisyon at sisiguruhin namin na punong-puno na naman ng sustansya ang inyong hapon dito sa One Nutrition, One Nation. Huwag kayong bibitiw at magbabalik po kami. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang bonding ng mag-ina ay sa gatas nagsisimula? Pasusuhin si baby dahil hindi lang ligtas at masustansya, libre pa ang gatas ni mommy. Ito ang pinakasimpleng solusyon para iwas gutom si baby. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na importanteng pasusuhin ni Mami si baby? Sa loob ng 6 na buwan, gatas ni Mami lamang ang the best para kay baby. Bigyan din ng angkop na pagkain si baby mula 6 na buwan habang pinapasuso pa siya. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Welcome back po dito sa One Nutrition, One Nation at kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Kasama po natin ang ating One Nutrition Reporter na si Ms. Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Masustansyang hapon sa iyo, Ms. Liza, at ano ba ang bago sa ating nutrition community ngayon? Masustansyang hapon din po sa inyo, ASEC Bernie. Ang news feature po natin for the week ay tungkol po sa mga nutrition lecture at seminar na inorganisa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong kumpanya kaugnay ng 2012 Nutrition Month celebration nitong July na nangangailangan ng mga resource person o speaker mula sa NNC. Kabilang po sa mga topic na ni-request ay tungkol sa Nutrition Month theme, health and wellness, proper nutrition at healthy lifestyle. Ang mga ahensya naman na tumugon sa paanyaya ng NNC na makilahok sa Nutrition Month celebration ngayong taon ay ang mga sumusunod. Ang Department of Agrarian Reform, Philippine Fisheries Development Authority ng Department of Agriculture, Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources, Parole and Probation Board ng Department of Justice, Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, Headquarters, Philippine Navy, and Office of the President.
Meron din pong mga eskwelahan na nag-request ng resource speaker mula sa NNC para maibahagi sa kanilang mga estudyante ang kahalagahan ng selebrasyon ng Nutrition Month tulad ng Kiddie Minds International School Incorporated sa Makati City, Maranatha Christian Academy sa Manila, St. Andrew School sa Parañaque City at St. Paul of Parañaque. May mga radio at TV guestings din po na pinaunlakan ng mga NNC staff tungkol sa Nutrition Month theme at tips tungkol sa pagluluto at paghahanda ng mura at masustansyang mga pagkain para sa pamilya. Ang mga radio program po na naimbita at sumuporta sa NNC ay ang mga sumusunod. Programang Barangay Simbayanan at Caritas at Maralita ng Radio Veritas, 846 kHz. Gumawa rin ng radio plugs ang Radio Veritas para sa Nutrition Month. Ang Super Radio Nationwide sa DZBB 594 kHz, Radyo Mo sa Nutrisyon sa DZXL 558 kHz, Magandang Gabi Doc sa DZMM 630 kHz, Doctors Online sa DZAS 707 kHz, Doctors Orders ng DWWW 774 kHz, Radyo Kliniko sa Radio Inquirer DZIQ 990 kHz, Kaunlaran sa Agrikultura sa DWWW 774 kHz, at Lingkod ng Bayan sa DZAR 1026 kHz. Nagkaroon din po ng TV at radio coverage ng Nutrition Month launching at simultaneous coverage sa Metro Manila noong July 2, 2012 sa Concepcion Elementary School sa Marikina City. Ang mga programang nag-cover sa TV ay ang sumusunod: TV5, Good Morning Club, GMA7, ng unang hirit, GMA News Flash Report, Radio TV Malacanang, Pulsong Pinoy sa PTB4, RPN9 at IBC13, Dr. Is In sa PTB4 at Net25. Meron din pong nag-cover ng Nutrition Month launch sa radio sa programang Kaunlaran sa Agrikultura sa DWW 774 kHz. Muli, pinaaabot namin ang aming pasasalamat sa mga sumuporta sa 2012 Nutrition Month celebration na naging daan para mas mapalaganap pa ang mahahalagang mensahe tungkol sa tema. Kumain ng gulay, ugaliin, araw-araw itong ihain. Ayan po, Asek Flores, ang ating news feature for the week. Maraming salamat, Lisa, at alam mo rin, syempre, na itong mga binanggit mo ay pang Metro Manila lang, pero simultaneous din yung ginawang launch at media coverage sa lahat ng region sa bansa, at karamihan nga ay ginawa rin sa mga school gardens. Doon nila ginawa. Pero full media coverage din yon. Ang sa iba naman ay ginawa sa mga city hall or municipal hall or provincial Capitol grounds. Kaya hanggang ngayon nga, Agosto na tayo, ay yun pa rin ang, kasi magandang talaga yung tema, pagkakapili natin ang tema sa buwan ng nutrisyon. Kaya hanggang ngayon, ay marami pa rin yung patuloy na nag-i-air at patuloy na sumusuporta dun sa ating temang kumain ng gulay, ugaliin, araw-araw itong ihain. So maraming salamat muli sa ating One Nutrition Reporter, na si Ms. Liza Rosaldo, Nutrition Officer ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Walang anuman po. Okay, magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Huwag po kayong bibitiw. One Nutrition, One Nation. Nutri-trivia na tayo mga tagapakinig, at ang ating trivia ngayon ay tungkol sa munggo. Alam niyo ba na ayon sa mga pag-aaral, ang munggo ay talagang nagsimula sa India? Ngunit mas naging popular ito sa China dahil ang munggo o mung beans ay ginagamit ng mga Chino sa paggawa ng kanilang ulam at pati na rin ng kanilang mga dessert. Madalas din ito gamitin panluto sa iba't ibang lugar gaya ng Burma, Sri Lanka, Thailand, Japan, Taiwan, Korea, Bangladesh, Pakistan, Iran, Iraq, Indonesia, Vietnam, at iba pang lugar sa Southeast Asia. One Nutrition, One Nation.
Alam niyo ba na para sa wastong timbang ni baby, siguruhin na sapat sa dami, tamang kalidad at malinis ang karagdagang pagkain binibigay habang patuloy ang pagpapasuso. Magbigay lamang ng karagdagang pagkain pagkaraan ng 6 na buwan. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para maiwasan ang malnutrisyon, ugaliin ang madalas at maayos na pagpapakain sa mga batang may sakit at pagkatapos ng pagkakasakit. Sa panahon ng pagkakasakit, gawing mas madalas ang pagpapasuso para sa karagdagang likido at matigang hikayatin ng bata na kumain. Pagkatapos ng pagkakasakit, magpasuso at magpakain na mas madalas at dagdagan ang dami nito. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Kayo po ay nakikinig pa din sa One Nutrition, One Nation at this point, sisimulan na po natin ang ating technical segment. Dahil ngayong Agosto ay Breastfeeding Month, connected pa din po sa breastfeeding ang ating technical topic for today. Gaano nga ba kalawak ang ating kaalaman tungkol sa breastfeeding? Para sa hapon na ito, sasamahan tayo ng ating guest for today na si Mr. Nicanor V. Bon, Chief po ng Policy and Program Development Division ng Department of Labor and Employment o DOLE para talakayin sa atin kung ano ang nilalaman ng Republic Act 10028 or Expanded Breastfeeding Promotion Act na may kinalaman sa workplace. Okay, nasa kabilang linya na po si Mr. Bon. Mr. Bon, kumusta po at masustansyang hapon sa inyo? Magandang hapon din po, ma'am. Okay, si Asek Bernie po ito sa National Nutrition Council. Hello? Yes, ma'am. Yes po. Okay. So, kailan po naipatupad ang RA 10028? Ito pong batas natin po ay napirmahan po ng ating dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong March 16, 2010. So yun po ang approval ng batas na yan. March 16, 2010. Opo. Okay. Tapos, ano po yung major provisions ng batas na ito? Okay po. Major provisions po nito na may relasyon po sa trabaho, sa workplace. Meron po dito mga provision ukol po sa paglalagay ng mga breastfeeding in the workplace. Yung paglalagay po na kailangan po meron pong workplace policy ang dapat ang establishment. Meron din po silang ditong nakalagay na requirement in the establishment of workplace lactation station. Opo. Meron din po ditong provision din po sa pagbibigay ng lactation periods para sa mga women employees na pwede sila po mag-breastfeed or pwede sila mag-express milk during office hours. Yan po ay compensable. At saka mga other access doon sa breastfeeding information. Okay. Yan po ang mga major provisions regarding po doon sa Breastfeeding Act na may relasyon po doon sa workplace. Okay. So isa-isahin po natin, Mr. Bon, yung workplace policy, yun po ay ginagawa or fino-formulate noong management ng establishment. Tama po ba? Meron po ditong tinadhana po dito, meron po ditong provision regarding sa pagkakaroon ng dapat po merong sa workplace po, ang employer ay shall develop a clear set of guidelines that will protect, promote, and support breastfeeding program. Ayun, okay. Tapos, meron din pong lactation station. Ano Opo, po ba meron pong requirement on lactation stations. Ano po ba yung laman ng lactation station para po sa kabatiran ng ating mga nakikinig na baka hanggang ngayon ay hindi pa nakakaalam ng mga major provisions na ito ng batas? Okay po.
ma'am. Opo. Doon po sa lactation station, ang dito po nakalaan sa ating rules and regulations, it shall be adequately provided with the necessary equipment and facilities, katulad po ng laboratory for hand washing. Okay. Unless po, meron din dapat pong refrigeration or appropriate cooling facilities Okay. for storing express breast milk. Meron pong nakalagay din dapat na small table. Okay. At saka comfortable seats where the mother can hand, express, and eventually electrical outlets for breast pumps. And Okay. other items, the standard of which shall be defined by the Department of Labor and by the Department of Health. So magkakaroon po ng mga guidelines po ang ating Department of Health sa paglalagay po ng mga lactation stations. Okay, ngayon naman po, yun namang sabi niyong binibigyan sila ng lactation period. Mga Opo, ilang ma'am. minuto po itong provide dun sa batas? Doon naman po sa pag-express ng Ng milk, milk, opo. during the work, ang nakapulo po dito sa batas ay yung mga nursing employees po na babae are entitled to break intervals in addition to the regular time off for meals to breastfeed or express milk. Opo. So ito pong additional na pag-breast milk, intervals na time off for breast milk, ito po ay considered as compensable hours of work. Ang ibig sabihin So, po ay kailangan silang bayaran. Opo, habang Oo. po sila doon sa break time na yon, purposely for breastfeeding or expressing milk. Opo. Sabi dito po sa batas, it shall be counted as compensable hours of work. Okay, so we'll take a very short break mga kanutrisyon at sa aming pagbabalik, pag-usapan pa rin natin ang tungkol sa Expanded Breastfeeding Promotion Act kasama si Mr. Nicanor V. Bon, Chief ng Policy and Program Development Division ng Department of Labor and Employment o DOLE. Sandali lamang po. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na kahit na may patuloy ng pagpapasuso, nagiging malnourished ang mga bata kapag di sila nakakatanggap ng sapat na dami at tamang kalidad na complementary food o karagdagang pagkain pagkaraan ng 6 na buwan. Bigyan si baby ng angkop na complementary food mula sa energy-giving O-Grow Foods, body-building O-Grow Foods, at body-regulating foods o Glow Foods. Gumamit din ng fortified foods. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang mga sanggol na may edad 6 na buwan ay kailangan ng bigyan ng complementary food o karagdagang pagkain? Ang angkop na complementary food kasama ng patuloy na pagpapasuso hanggang 2 taon ay nagtataguyod ng pinakamabuting paglaki at kalagayang pangnutrisyon ng mga bata at sanggol. Hinahadlangan din ito ang pagiging bansot ng mga batang may edad 6 hanggang 24 na buwan. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na maraming mga sanggol na may edad 6 na buwan pataas ay malnourished dahil sa hindi sapat ang dami at hindi tama ang kalidad ng kanilang pagkain? Ang malnutrisyon ay maaaring sanhi din ng maling pamamaraan sa pagpapakain sa bata at sa sakit at infeksyon. Para sa kalusugan at wastong nutrisyon ng mga sanggol, bigyan sila ng karagdagang pagkain o complementary foods pagsapit ng 6 na buwan habang pinagpapatuloy ang pagpapasuso. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na importanteng pasusuhin ni Mami si baby? Sa loob ng 6 na buwan, gatas ni Mami lamang ang the best para kay baby. Bigyan din ng angkop na pagkain si baby mula 6 na buwan habang pinapasuso pa siya. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam
Alam niyo ba na sa unang 6 na buwan ng sanggol, gatas ng ina lamang ang dapat ibigay upang matiyak ang kanyang kalusugan. Ang gatas ng ina ay siksik sa sustansya, may panlaban sa impeksyon, madaling tunawin, available at laging fresh. Sapat ang gatas ng ina sa pangangailangan ni baby. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa din po kayo sa One Nutrition, One Nation. Kasama pa rin po natin si Mr. Nicanor V. Bon, Chief ng Policy and Program Development Division ng Department of Labor and Employment para talakayin ang Expanded Breastfeeding Promotion Act or Republic Act 10028. Okay, so compensable meaning babayaran, hindi Opo, ikakaltas. doon po sa it shall be counted. Iyon po ay babayaran po na considered as hours of work. Ano naman po, sir, ang mga incentives sa mga kumpanya na sumusunod sa RA 10028? Okay. Sa sa incentive po niyan, meron po dito sa ating batas ng pagbibigay ng dito po sa section 90 ng batas, nakapanood po dito yung pagbibigay ng mga insentibo like it shall be deductible expenses, yung mga expenses na incurred doon sa lactation station or other expenses related dito ay pwede pong consider as deductible expenses for income tax purposes. Okay. Up to twice the actual amount incurred. Okay. And provided that the deduction shall apply for the taxable period when the expenses were incurred. Ito pong ganito mga incentive po ito ay magiging subject ng issuance po yan, revenue regulations ng ating pong BIR. So, yun naman po ibibigay kung siya po ay nakapag-put up nito mga requirement na establishment like lactation station within 6 months from the publication of the IRR. Sir, Bon, meron na ba kayong mga ideya kung or monitor nyo ba yung mga work establishments natin at meron na kayong ideya or numbers as to how many establishments have established their lactation stations in compliance to the law? Okay, sa ngayon po hindi ko po hawak yung yung data. However po makikipag-coordinate po ako sa aming mga regional agencies sa offices, government, sa regional offices at sa Bureau of Workers with Special Concerns para po makuha po natin ang mga kaukulang datos doon po, ukol po dyan sa mga ganun nag-implement ng mga companies. Opo, kasi nung isang taon po ako ay naging guest sa Mandaue City at nakipag-MOA signing po ako sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry at ang Mandaue LGU. At nag-commit nga po ang Mandaue City Chamber of Commerce and Industry na lahat ng kanilang miyembro, mga 200 plus silang establishments, ay magpo-put up ng kanilang mga lactation stations. At sumunod din po doon ang Cebu City Chamber of Commerce and Industry. Mga makailang buwan lang po ay sumunod naman ang Cebu City. Meron po ba kayo ng purposive na mga advocacy calls dun sa mga chambers of commerce and industry sa ating bansa, sa iba't ibang lugar? Kasi kung sila po yung kakausapin, mas malaki na yung kanilang hawak na nila or hatak na nila yung lahat ng kanilang mga kumpanya, di po ba, na miyembro? Opo. Oo. Meron po kami ganun po mga partnership sa ating government agencies, LGUs, sa DOH, and para po magkaroon po ng mga ganitong advocacies po, information, IEC materials, advocacies para po ito ay ma-promote natin itong mga ganitong mga programa natin, lalo na yung mga requirements ng batas. Nagkikipag-coordinate po tayo sa mga concerned government agencies at sa private partnership po. Ano pa bang mga ibang programa ng DOLE
ang tumutulong suportahan ang itong ating batas at programa? Okay. Dito nga po sa ating sa mga ganitong mga adhikain, meron po tayong may mga tinatawag tayong mga public education and awareness program. So ito po meron po kami mga IEC materials. Actually po may hawak po ako ngayon na ginawa po ng aming isang departamento, yung Bureau of Workers with Special Concerns. Kasakop na po dyan yung mga kababaihan, at saka mga bata. So ito po, meron silang IEC materials para po malaman ng mga employer ng establishment sa magagawa itong mga requirements under the law. Ito po yung Women Workers Welfare Advocacy Program Reference Guide. Nakaloob po dito yung tinatawag na Setting Up a Workplace Lactation Station Guide po for Employers in Family Welfare Committees. Yan po. Yun po ang isa sa mga ginagawa namin, at saka yung mga ganito pong katulad po nito mga na i-disseminate natin sa pamamagitan ng inyong programa. Maganda po itong mga advocacies para po malaman ng mga employers at saka ng mga empleyado yung ating mga batas tungkol po sa mga protection sa mga kababaihan. Oo nga po, kasi gaano po ba ka-importante sa palagay ninyo yung lactation, yung establishment ng lactation room sa workplace? Kasi itong lactation is importante po ito because ito po nga po ang declaration of policy ng state na the state shall protect working women by providing safe and helpful working conditions, taking into account their maternal functions and such facilities and opportunities that will enhance their welfare and enable them to realize their full potential in the service of the nation. Ito po ay kaakibat ng mga international treaties and conventions, like tayo po ay signatory doon sa CEDAW Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. Ito po ay na-emphasize natin yung mga provision na kailangan natin ng supporting social services to enable parents to combine family obligations with work responsibilities. So ito po yung mga adhikain natin para sa mga kababaihan. Nakikita niyo po ba, Mr. Bon, na kung ang mga babaeng manggagawa ay papayagang makapag-express ng kanilang gatas sa kanilang pinagtatrabahuhan, ay bumababa po ba yung kanilang absenteeism? Kasi madalas yan ang problema sa mga bagong panganak na nanay na naglalaban yung kanilang damdamin sa kagustuhan nilang magpatuloy magpasuso, at yun namang need nila to go back to work and earn income. Yan po. So, ito nga po ang magagandang adhikain natin na para po yung ito mga practice na ito na natutulungan natin, we are actually encouraging the state na to protect and support the practice of breastfeeding, lalo na po sa ating workplace. So, we are promoting this na nakakatulong po ito na magkaroon din po ng yung promote harmonization of work and family responsibilities for women and men. So ito po ang nakikita nating na tugon doon sa mga kababaihan na nagtatrabaho. At the same time ay napoprotektahan nila yung kanilang babies, iba po, infants. Oo. Alam nyo, Mr. Bon, hindi pa masyadong laganap yung ating pag-disseminate ng information about the law at saka yung importansya. Siguro siguro po ang gagawin namin ay bigyan pa rin namin kayo ng pagkakataon na bumalik sa ating programa para mas ma-discuss natin yung ibang provisions at saka mas maraming makarinig dito sa napaka-importanteng batas na ito. Maybe even after Breastfeeding Promotion Month, ay bibigyan namin kayo ulit ng pagkakataon para maging guest sa aming programa. Ano po, kasi limited po ang time natin ngayon Sige po, ma'am. Wini-welcome po natin yan. Sabi niyo nga po, ito yung pagkakataon para po ma-promote natin itong mga magagandang idakahin ng ating batas. So, yan po, wini-welcome po natin yan. Ayun. Most welcome po na imbitan ulit. Okay, maraming salamat po sa inyong oras ngayon at pinaunlakan ninyo kami, Mr. Bon.
dito sa ating One Nutrition, One Nation para naman maibahagi ang impormasyon tungkol dito sa breastfeeding in the workplace. Salamat din po, ma'am, sa pag-imbita sa akin. Baka po Sa amin meron po. kayong parting message po for our listeners from all over the country. Dito po, sana po ay suportahan po natin ang mga ganitong mga programa ng ating pamahalaan kasi ito po ay isang pamamaraan na maprotektahan natin po yung ating mga kababaihan, mabigyan sila ng yung mga nagtatrabaho na working women, na mabigyan sila ng safe and healthful working conditions, taking into account their maternal functions. Ito rin po ang trabaho po ng ating estado ay para mag-promote and encourage breastfeeding and provide specific measures that could present opportunities for mothers to continue expressing their milk or breastfeeding their infant or young child kahit po siya ay nagtatrabaho. Okay, maraming salamat po Mr. Nicanor V. Bon. Siya po ang chief Salamat din po, ma'am. Opo, And siya po ang magandang chief. hapon po sa inyo. Opo. Siya po ang chief ng Policy and Program Development Division ng Department of Labor and Employment o DOLE, na siya po ang lead agency sa pagpapatupad nitong Republic Act 10028 dito po sa Expanded Breastfeeding Promotion Act. Sana po ay makasama namin kayong muli dito sa ating programa na tinututukan ng halos buong Pilipinas para sila ay ma-inform tungkol sa mga ganitong bagay, lalong-lalong na sa wastong nutrisyon. Ang atin pong nakapanayam si Mr. Nicanor V. Bon ng Department of Labor and Employment. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Salamat po, ma'am. Thank you po. Mabuhay po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na dapat siguruhin ang wastong pagkain ng mga bata para sa kanilang tamang paglaki? Bantayan ang tangkad at timbang ng mga bata ng regular at magbigay ng tamang uri at dami ng pagkain mula sa Go, Grow at Glow food groups. Importante rin na painumin ng gatas ang bata araw-araw at tangkilikin ng fortified products. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang kawalan o kakulangan sa vitamin A, vitamin B, vitamin E, iron, folic acid, niacin at iba pang B vitamins at potassium sa katawan ay magbubunga ng micronutrient deficiencies? Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na walang bibili ng gulay sa palengke kung walang kakain ito? Ito ay magbubunga ng mababang kita para sa ating mga magsasaka. Kung mangyayari ito, maaaring babaling sa ibang uri ng pananim ang mga magsasaka at magiging kulang ang produksyon ng gulay. Ang kawalan at kakulangan ng supply ng gulay sa mga palengke ay magiging dahilan ng pagtaas ng presyo. Ang mataas na presyo ng gulay ay magiging dahilan upang lalong bumaba ang konsumo ng gulay. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang starch na nakukuha mula sa mung bean o munggo ay ginagamit para makagawa ng mga jelly, transparent, or cellophane noodles? Sa ibang bansa naman, lalong-lalo na sa India, ang mung butter naman ay ginagamit sa paggawa ng mga crepe. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang gulay at prutas ay mayaman sa vitamina A, vitamina C, iron, folate at potassium? Ang gulay ay mababa na sa taba, sagana pa sa fiber. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang kakulangan sa pagkain ng dietary fiber ay mahalaga sa maayos sa pagdumi, tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol sa dugo at glucose level o asukal, at pinapababa ang panganib na dala ng sakit sa puso at ilang sakit na cancer. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang gulay ay nagdudulot ng iba't ibang kulay, lasa at textures na sapat na makakahikayat sa mga bata na kainin ito?
Maraming paraan sa paghahanda ng gulay bilang pangunahing ulam, appetizer o pampagana, salad at sabaw. May isasama din ng gulay sa isda, karne, manok o itlog. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at puntahan naman natin ang ating Nutri-Eskwela mula sa Isabela City sa lalawigan ng Basilan, ang Radyo Komunidad 98.5 MHz FM. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang News Director ng Radyo Komunidad na si Miss Ref CJ Pagota Isidro. Hello, Miss Ref CJ. Yes, hello, Ma'am Bernie. Hello. Buenas tardes contigo, Ma'am Bernie. Buenas tardes, Isabela. Y buenas tardes, entero Nación de Philippines. Wow, ang Ako po ganda naman nun. at inimbitahan niyo po kami dito sa programang One Nutrition, One Nation. Oo, maganda ang ang boses mo diyan ha. Parang ang ganda ng panahon sa Isabela City. Tama ba? Weather, ang panahon. Maganda po yung weather natin dito. Maganda. Okay. Anyway, kumusta na ang operations ng Radyo Komunidad, Miss Ref CJ? Okay, yung operation natin, ma'am. Sa ngayon po, going great naman po yung 97.5 Radyo Komunidad. Dahil po, mas madami po tayong tagapakinig ngayon. At yung operation natin na dati po ay 6 a.m. to 6 p.m. lang po, ay ginawa na natin 6 a.m. to 8 p.m. Dahil po may dinagdagan tayong programa na Isabela Night, kung saan po from Monday to Tuesday, si Hyper G po ang nag-host, and Wednesday, Thursday, si Daryl and Twinkle, then Friday, si Ryan Stone, Saturday po si Tirami, and then Sunday, 6 p.m. pa rin po yung sign-off time natin. So mas madami ngayon ng slots at maraming program. Opo. Aha. Kumusta naman ang ating involvement sa mga activities sa community? Opo po, ma'am. Nailalagay po namin sa Facebook yung mga activities po ng LGU. Tsaka nitong nakaraang month of July, naging napaka-busy po ng Radyo Komunidad po dahil po tayo yung nagpo-cover sa lahat ng activities ng LGU regarding po nutrition at iba pang mga activities. Through the leadership po of our energetic and active mayor, Honorable Cherilyn Santos Akbar. Oo nga. Kasama din po yung iba pang mga members ng council. Pati ang At kanyang ako, ma'am, pati ang kanyang yung city isa sa mga, ma'am? pati ang kanyang City Nutrition Action Officer. Masyado ring aktibo. Opo, si Ma'am Janessa po kung paano din po. Naging busy po talaga. At Oo. saka po yung isa sa mga programa po na ating LGU, kasama na rin po yung Nutrition Action Officer ng city na si Ma'am Maria Janessa Tubong-Banwa, yung pamimigay po ng seedlings ng mga gulay sa iba't ibang barangay dito. At tinuturuan din nila yung tamang pagpapaalaga at pagpapatubo sa bawat gulay. Oo nga, enjoy na enjoy. Pakisabi naman sa kanila, both kay Mayor at saka sa mga members ng City Nutrition Committee ng Isabela City at pati na rin ang ating sinaw, si Ms. Tubong Banwa, na enjoy ako makita sa Facebook ang inyong mga activities, mga reports. Parang yun na rin ang aking mga report sa engagement ng ating radyo komunidad dun sa mga activities sa community. Talagang tamang-tama ang pangalan ninyo, Radyo Komunidad. Opo. Ang huli ko na lang tanong, may naitulong ba ang Radyo Komunidad dun sa mga kababayan natin pag may disaster or emergency? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Talagang malaki ang naitutulong ng ating radio station kapag mayroong mga emergencies or mga disaster. Sapagkat ang radio station natin, yung pinaka-source of information dito po sa Isabela City. Oo. Madami rin itong mga instances kung saan nagkaroon ng emergency meeting or announcement yung iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga private sector na dinala dito sa Radyo Komunidad. Dahil alam po nila na halos lahat po ng tao, especially
especially yung mga concerned o mga members nila ay nakatutok sa radyo komunidad. Ay, sus, At saka very din good. po, ma'am, Oo. when it comes sa mga big events and disasters na magaganap o nagaganap sa Basilan, lahat po ay nakatutok sa radyo komunidad. Dahil alam po nila na sakto at up-to-date yung mga information na binibigay dito. Wow. Oo. Dahil nga po, isa po sa mga big events na nakaroon po tayo dito sa Isabela City, yung anniversary po ng radyo komunidad noong April 25. Oo. Kung saan po, nagkaroon po tayo ng skahan, prutas, igulay na diferentes barangay. Ito po ay kagaya po ng egg hunting. Kaso lang po, imbes na itlog yung itinago, prutas at gulay yung itinago namin. At sa lagit ng prutas at gulay, may maliit na papel na nagsasaad doon yung mga health benefits na makukuha sa gulay at prutas na yun. At saka sa buong city nyo pinagtatago, ano? Opo, ma'am. Natago nyo sa iba't ibang lugar sa buong city. Okay, anyway, maraming salamat, Miss Refsi. Baka meron ka pang gustong iparating sa ating mga tagapakinig. Opo, ma'am. In behalf po sa LGU, through the leadership of Mayor Cherilyn Santos Akbar, in behalf po ng UECI, to the leadership of Dr. Philip and Dr. Maningtan, in behalf din po ng radio station manager namin na si Mr. Richard Gregorio Pagatan, kami po ay taus-pusong salamat sa inyo sa pagkakataon na itinigay ninyo para makasama kayo sa programang One Nutrition, One Nation. Muchísimas gracias po, Ma'am Bernie. Okay, maraming salamat din, Miss Refsi. At muli, maraming salamat sa iyong oras. At kukumustahin namin kayo muli sa mga susunod na pagkakataon. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na sa edad na 6 na buwan ng sanggol, maaari nang bigyan ng maberde, madahon at madilaw na gulay? Siguraduhin lamang ng mga ito ay naligis, hiniwa ng maliliit, minasa o sinala bago isama sa karagdagang pagkain ng sanggol. Bukod sa karagdagang sustansya, tutulong din ito upang ang bata ay magkaroon ng panlasa para sa gulay at umayos ang kanilang pagbibig. Patuloy na gawin ito hanggang ang bata ay lumaki na. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na importanteng magbigay ng magandang halimbawa sa mga anak sa pamamagitan ng pagkain ng gulay araw-araw? Ipakita ang saya at sigla habang kumakain ng gulay. Bilang role models sa mga anak, kailangang ang mga magulang, kapatid at mga kasambahay mismo ang manguna sa pagpapakita ng malusog at tamang kaugalian sa pagkain. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. And we are back! Ano kaya ang recipe na hinanda ng ating recipe queen na si Miss Liza Rosaldo? Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council para sa ating lahat ngayong hapon na ito. Miss Liza, ano ang recipe natin for the week? Hello mga kanutrisyon! Narito na naman ako para ibahagi sa inyo ang isa na namang recipe na abot kaya na masarap pa. Kumuha na kayo ng lapis at papel at sisimulan ko na ihain sa inyo ang sangkap na kakailanganin natin sa pagluluto ng almumakas with sweet and sour sauce. Kalahating tasa ng kalabasa na hiniwa ng pino, 1/4 tasa ng dahon ng malunggay na hiniwa, kalahating tasa ng saluyot na hiniwa, kalahating tasa ng munggong berde na nilaga, kalahating tasa ng alugbati na hiniwa rin, kalahating tasa ng tokwa na hiniwa ng pino, kalahating tasa ng sitaw na hiniwa rin ng pino, isang pirasong itlog na binati, 1/4 tasa ng sibuyas na hiniwa ng pino, 1/4 tasa ng kamatis na hiniwa ng pino,
1/2 tasa ng harina, at 1 tasa ng mantika at syempre, ang pampalasa na iodized na ayon sa inyong panlasa. Para naman sa sweet and sour sauce nito, narito ang mga sangkap. 2 kutsarang suka, 1 kutsarang toyo, kalahating kutsara ng dinikdik na bawang, 2 kutsaritang asukal na puti, 2 kutsaritang harina at 1 kutsarang tubig. Narito naman ang paraan ng pagluluto ng almumakas. Pagsama-samahin ang mga sangkap maliban sa mantika at haluin ito ng mabuti. Kumuha ng 1 kutsara ng mga pinaghalo-halong sangkap at ipormang palapad na bilog. Iprito ito ng nakalubog sa mantika hanggang sa ito ay pumula. Para naman sa paraan ng pagluluto ng sweet and sour sauce, pagsama-samahin muli ang sangkap sa isang kasirola. Lutuin ito habang patuloy na hinahalo hanggang sa ito ay lumapot. Paniguradong magugustuhan ito ng inyong pamilya, mga kanutrisyon. Mas mainam kung isasama ang ilang miyembro ng inyong pamilya sa paghahanda nito para naman maengganyo sila na kainin ito. Hayan po, Asik Bernie, ang ating almumakas with sweet and sour sauce na hango mula sa mga piling lutuing gulay, masustansya na, masarap pa. Ito ay recipe book na nilimbag po ng NNC. Napakasarap na, sulit at abot kaya pa ang ating recipe. Maraming salamat, Recipe Queen Liza Rosaldo, at magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba kung ano-anong sustansya ang maaari nating makuha mula sa munggo? Ang munggo ay nagtataglay ng carbohydrates, dietary fiber, fat, at protein. Meron din ito ng vitamin C, calcium, magnesium, phosphorus, at potassium. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na para mahikayat ang kapamilya na kumain ng gulay ay dapat bumili ng gulay na nasa panahon? Bukod sa mura na ito, sa liwat hitik pa ito sa sustansya. Importante din na iba-ibahin ang mga gulay na inihahanda araw-araw upang ito'y maging kaaya-aya sa mga kakain. Maaari ring subukan ng malulutong na gulay tulad ng carrots, letsugas at pipino na kinakain ng hilauman o pinasingawan. Planuhin ang paghahanda ng pagkain base sa isang main vegetable dish. Halimbawa, ang pinakbet ay maaaring ihain kasama ng prito, pinangat o pinaksiw na isda. Dagdagan ng gulay tulad ng malunggay, kangkong, dahon ng sibuyas, kinchay, carrots at iba pa ang instant noodles para madagdagan ang sustansya nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na dapat natiyakin na ang gulay ay laging kasama sa pagpaplano at paghahanda ng pagkain ng pamilya? Tiyakin din na laging mayroong gulay sa bahay para matugunan ang pagnanais kumain ng mga bata anumang oras o araw. Maghanda ng madaling kainin at masasarap na gulay. Idulot ang gulay sa simula pa lamang ng pagkain kung saan gutom pa ang mga bata. Gawing fun o kaaya-aya ang gulay sa pamamagitan ng paghiwa nito sa iba't ibang hugis. Ihalo din ang gulay sa paborito nilang pagkain at gumamit ng konting taba, asukal o asin upang mas lalong sumarap ang gulay para sa mga batang lumalaki. Isama ang mga bata sa pamamalengke ng gulay at patulungin ang mga bata sa paghahanda at pagluluto nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na importanteng mag-isip ng mga kakaibang paraan sa paghahanda ng gulay? Halimbawa, magsama ng gulay sa baon ng inyong mga anak. Pwedeng magdagdag ng letsugas, kamatis o pepino sa mga sandwiches. Maaari ring magpabaon ng mga slices na carrots, pinagsingawang bagyo beans, nilagang kamote at saging na saba bilang snacks. Maghanda ng mga bagong vegetable dishes gamit ang iba't ibang paraan. Maaaring hindi nila ito magustuhan sa una, ngunit ang mahalaga ay mahikayat silang tumikim. Importanteng maghain lagi ng gulay sa hapagkainan. Huwag pilitin ng mga bata na kumain ng gulay. Ang hapagkainan ay hindi lugar ng digmaan para pag-awayan ng pagkain. Sa kaulaunan, ang mga bata ay mahihikayat din kumain ng gulay kung hindi sila pinupwersang kumain ito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin.
isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na kung hindi naging matagumpay ang inyong mga pamamaraan sa pagpapakain ng gulay sa inyong mga anak, maaari niyang subukan na itago ang gulay sa loob ng ibang pagkain? Tadtarin o ihalo ang gulay sa mga sopas at gawing pandagdag sa burgers, lumpia at kahit mga desserts tulad ng yema, leche flan at halaya. Kailangang maging creative. Pwede ring magtayo ng kitchen garden at isama mga anak sa paghahalaman. Naiibang galang ang nararamdaman ng mga bata sa mga inihahandang pagkain kung kasama sila sa pag-aalaga, pagtatanim at paghahanda nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na mahalaga ang pagbili ng pinagyamang pagkain o fortified foods? Dahil sigurado ka sa dagdag sustansya nito. Huwag kakaligtaan, hanapin ang produktong may sangkap Pinoy o Diamond Seal. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang kalinisan ay kapatid ng kalusugan? Iwasan ang pagkakasakit. Ugaliin ang palaging paghuhugas ng kamay ng malinis na tubig at sabon. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Patapos na naman po ang ating programa ngayong hapon na ito, pero asahan nyo na sa susunod na linggo makabuluhan na naman ang ating pag-uusapan. Siyempre, pasasalamatan natin ang ating nakasama ngayong hapon na ito na si Mr. Nicanor V. Bon, Chief ng Policy and Program Development Division ng Department of Labor and Employment o DOLE. Salamat din kay News Director Ms. Rexy J. Pagota Isidro ng Radyo Komunidad 98.5 MHz FM sa Isabela City sa lalawigan ng Basilan. Salamat din sa ating One Nutrition Reporter at ating Recipe Queen na si Ms. Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Mga kanutrisyon, kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa ating episode ngayon o may gusto kayong iparating, maaari po kayong mag-text sa number na 0929-1577-034. Ulitin ko po, 0929-1577-034 at sasagutin namin yan on air sa susunod na episode. Join na din kayo sa aming Facebook page. I-like nyo lang po ang One Nutrition, One Nation radio program, pati na rin ang official Facebook page ng National Nutrition Council, ang www.facebook.com/NNCofficial, isang salita lang po. Maaari nyo rin kaming bisitahin dito sa official website naman ng National Nutrition Council, ang www.nnc.gov.ph. Abangan nyo po sa susunod na Miyerkules ang panibagong topic na ating pag-uusapan at titiyakin namin sa inyo na interesting na naman ito. Huwag nyo lang po kakalimutan, wastong nutrisyon, Huwag nyo lang pong kakalimutan, wastong nutrisyon, alamin, gawin, at palaganapin. Ipagpatuloy lang po ang pakikinig dito sa ating One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules. Masustansyang talakayan at balitaan ang ihahatid namin sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito po ang inyong lingkod sa Nutrition, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores ng National Nutrition Council. Maraming salamat at masustansyang hapon po sa ating lahat. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.